Hey guys! Sorry, ngayon ko lang na-vlog. Nasimula yung vlog. Ang dami kong ginagawa kanina. Ito yung grade 12 haul namin. 11 and 12. Yun na. Ito yung 11 12 namin. Wait, para mag-view. Ayan. Ayan o. ABM. Ayan, mga task nila. Mga project nila. Films. Task ng films. Step. Ayan. Ito yung 11 naman. 11. Ito yung isang 11. Gas. Ito. Continue natin. 11. Hindi 11. Ito isang grade 9. Isa pang grade 9. Ngayon, bababa na tayo para makita yung baba. Third floor kasi yun. Ito, second floor. Let's go. Let's go to second floor. Okay, ito na pala yung second floor. Hindi tayo sa second floor na yun. Babalik tayo sa line. Ito yung AV namin. Sneak peek lang. Ito yung line namin. Ito yung line. Ito namin. Yun yung ginagawa. First year, mga lakad namin. Ito yung eduk room. Guys, ito pala yung eduk room. Sa college department lang tayo. Ito yung eduk room. Tapos punta tayo annunciation. Guys, ito pala yung annunciation namin. Ngayong college department. Ngayon punta tayo sa baba para mag-vlog after. Punta tayo sa may gate. Mga school campus. Oops, sorry. Ito, yun. Ito ngayon punta tayo sa ano ngayon, sa ICB lobby. Yung itsura ng ICB namin. Pero meron din naman, yan. Ito yung ICB waiting area ng Kinder. Yan. ICB namin. Sa harap ng ICB ay quadrangle. Yan ang quad namin. Ang init lang eh. Kaso hindi ko. ICB lobby, baba. Yan. Tapos ayun sa high school naman doon sa St. Joseph Building. Ngayon guys, punta tayo sa auditorium. Papakita ko sa inyo yung daan papunta auditorium. Ayan. Hindi siya kasi bukas. Ayan yung OD. Maaraw eh. Sorry, maaraw. Basta yun yung auditorium namin. Diyan namin ginaganap mga graduation. Hindi pa ba mga ginaganap dyan? First Friday, mas kung marami kami dyan. Yan ang auditorium namin. Itong building ng katabi ng OD ay Little Angels. Dito yung mga preschool namin. Yan, sa loob na yan. Kaya ako na mag-vlog dyan. Baka bulitan ako eh. Pero ngayon punta tayo sa college department. May daan dito eh. May shortcut. Yan pala yung school namin. Ito, hindi ko alam kung ano to. Basta ito yung gate 7 ng school. Gate 7 school. Ito, hindi na tayo sa college department. Yan, mga offices. Hindi ko mag-video kasi bawal. Yan, offices. Yan, mga offices. Yan. Research. Yan. Research. Tapos yan. Tapos dean office. Dean's office namin. Office namin. Tapos ngayon, punta tayo sa taas. Ayan yung
bulletin board na social work. Tara, sa taas na tayo. Punta tayong second floor. Ewan ko kung na-tour ko na kayo dito. Ito yung yung Mother Ignacia building. Yun, yung street na yan. Sa loob ako ng campus. So, yung street ng Mother Ignacia. Ito yung bulletin ng EDUC. Bulletin board ng EDUC. Ito yung pusang namin. As original works of fiction and non-fiction and conveys the right control its reproduction and distribution. So, yung example ng mga under siya ng copyright is yung books, movies, songs, sound recordings, scriptures, software, and ideas. So, a copyright is ito yung nagpo-protect ng mga original works ng mga authors, mga creators. So, work that is copyrighted. Ito yung mga qualifications ng mga under ng copyright. So, work must be available in physical form for it be protected by copyright. Copyright does not protect ideas, discoveries, concepts, or theories, although other forms of protection such as patents and trademarks exist for those products. So, yung copyright is yung mga tangible works lang yung nakikita natin, such as yung mga poems, yung mga nakasulat ng poems, yun yung pwede niyang i-protect ng copyright. Yung mga movies, mga sound recordings, yun. Unlike yung mga ideas, discoveries, concepts, and theories, yung mga hindi nakakantay, yung mga hindi nakasulat, yun yung mga hindi nasakta o merong ibang magpo-protect para sa kanila. So, also yung brand names, logos, slogans, domain names, and titles, para sa category niya, under sila ng mga trademarks. So, hindi niya sakta ng copyright. So, for an original work to be copyrighted, it has to be in tangible form. So, yung mga nakikita natin, and naririnig natin na naka-printed, naka-print out. So, fair use. A legal doctrine that allows limited use of copyright material without permission for a specific purpose. So, yung key factors considered: proper of use, and nature of copyrighted work, amount used, effect on the market value of the original work. So, yung differences ng copyright and fair use. Copyright grants exclusive rights to creator, then allows limited use without permission. Then violating it can result in penalties. Serves public interest in education. Automatically applies to original works and must meet criteria to be considered public. So, how to respect copyright and intellectual property. Always credit the source. So, huwag natin kalimutan na i-cite yung mga resources natin kung saan siya galing, and para din to respect the creators and the owners, the original owners. Then use Creative Commons license material when possible. Ask for permission or license. Make use of fair use provision legally and ethically. Plus, yung references. So, yung references is one way to parang example sa ng copyright na mag-cite ka ng sources mo sa mga original website na kung saan sa pinost or yung mga authors. Sana. Pinako. Thank you, J-Mark. Dami. Nabanggit kanina yung about sa patent. A patent is for machines, for processes, or it's meant for inventors to protect their inventions. For example, yung patented yan, kaya sinabing patented ba yan, it means I cannot create something very much similar to that.
Kasi, ibig sabihin, kinopia ko yun. Kasi patented siya. Mas mga ano lang, mga balde, yung mga materials na gano'n. Pag patented siya, for example, ito, yung ganyang tumbler. Exactly like that, na tumbler na design, kung patented that, yan, nobody else can create a tumbler exactly like that. Kasi, pag-aari na ang patent na yan ng kung sino man, kung kanino man naka-license nun. So, the trademark, naka-license sa trademark, no? Yung design ay yung sa patent yun. Okay po. Galing. Kung patented yun. Kaya, if meron kayong mga experiments na naging successful, para hindi yun makopya ng iba, kasi there's a possibility that you did the machine or you did the process or ikaw nakagawa ng equipment, pero dahil hindi mo pinapatent, in-apply for patent, ang nangyari, may ibang gumawa, may ibang, anong tawag niyan? Nag-produce, nagbenta, wala kang rights doon. Kasi hindi nakapangalan sa'yo. So, wala kang habol doon. Kahit sabihin mo, idea ko yan, bakit mo kinuha? Hindi mo naman pinapatent. So, wala kang habol doon. Pero kung patented yun, pwede kang mag-claim doon. Next. May ano lang po ako. Yes. So, parang yung example ni Madam, yung patents is yung parang na ginamit mo sa cellphone. Tapos yung pangalan na, parang sa akin, Vivo, yun yung trademark. Tapos yung laman niya na light up, softwares, yun yung copyright. Yung mga ideas. Very good. Okay, next. Yung doon sa... Sana all may reference. fair Walang use. reference Fair yung akin. use. Ayan. Diba, pag ang material copyrighted, just like yung ating mga books, copyrighted yon. Therefore, hindi natin pwedeng kopyahin yun nang walang paalam. Kaya yung mga ginagawa ng iba na pinapa-photocopy ang buong libro, bawal talaga. Nangyari sa akin yan. Hindi yan pwede. Pwede natin gamitin ang isang copyrighted material without permission kung mayroon siyang tinatawag na fair use. Sasunod ka na. Yan. It allows limited use without permission. For example, libro, ito buong libro, bawal i-photocopy ang buong book. Pero kung teacher ako, tapos may gagamitin akong Pala bawal. one chapter dito, pwede ko itong i-photocopy, ipamigay ko sa estudyante kahit wala akong permission sa author. Bakit? Nandun ako, pasok ako sa fair use. Ibig sabihin, limited lang, hindi buong libro ang pina-photocopy ko. And also, ginamit ko siya for educational interest. Hindi ako. Kapag for educational interest, pwede siyang walang permission na. Tulad ng movie, kung magpapa-film showing tayo, yung film dapat na i-show natin, magpapaalam muna tayo sana nun. Kung commercial, like magpapabayad ako, pero kung magpapa-film viewing ako sa inyo, and then papasulatin mo kayo ng reaction paper, kahit hindi ako magpaalam, kasi pasok ako doon sa fair use. Limited use and for educational purposes. Yun ang tinatawag na fair use. Kaya, yun ang sinasabi dyan na must meet criteria to be considered valid. Yun yung mga criteria doon. Dapat limited lang, hindi yung buong libro talaga. Ako pinotocopy ko yung lahat libro. Pinotocopy ang buong libro. Kasi madam, nung grade 5 ako nawala yung libro ko, may nawala po. Ginawa ko yung kaibigan ko. Sabi niya, i-photocopy mo ng lahat. Para buong school year meron kang libro. Yun, bawal ang ganon. Tapos dapat for educational purposes. Pwede rin yung the educational, basta yung for the common good. Kaya medyo mahirap din anong tawag yun, i-evaluate yun. Kasi walang very clear na definition ang fair use. Basta yung maayos na paggamit. Hindi yung pagkakakitaan, hindi yung tipong malulugi yung may-ari. Ginawa ko Okay, yun. next slide. Meron pa ba? Ayan. Ito. Ay, So, nako. just a reminder to us, always credit the source. Katulad na yung sinabi kanina ni J. Mark dun sa references, kung saan natin kinuha, kung kanino yun, always credit.
kung hindi sa atin, always credit. Ay, Parang, ano yan? di ba pag nagkukwento tayo, tapos hindi galing sa atin ang kwento, sinasabi natin, Madam, sabi ni Dr. Peralta, Madam, sabi ni Sister Hilda. So, ganun din sa pagsusulat, according to or based on the research by, palaging nag-credits kanino galing. Kasi kung hindi natin credit yun, parang ang labas nun, kahit hindi naman yun ang gusto natin ipalabas, ang labas nun is we are claiming that we own the idea or the material or whatever it is. Kung there are some materials na hindi pasok sa fair use, no? For example, magre-research ako, tapos kailangan ko ng survey questionnaire. May nakita akong survey questionnaire na swak sa research ko. Parang I don't need to create a new survey questionnaire because I found one which is perfect for my study. Now, you cannot use that without permission. Kaya dapat ask permission para susulat ka sa may-ari. Yung another example, yung play natin last time, yung Susikal, yung play natin ngayong December na Scrooge pala. May license yun. Nagpaalam tayo. Hindi lang basta nagpaalam, magbabayad tayo nun. Kasi hindi lang pwedeng basta-basta natin i-show yun kasi hindi atin yun. Okay? Alright. Next, I think wala na. Action. And also for everybody if you'd like to. Ano yung implication nito? Why do office ad students need to learn about copyright and art? So, ano po madam? You as office administration student po, nag-handle po ng mga ibang documents. So, dapat alam po namin na we need to cite yung mga may-ari po ng mga ideas po, or if kailangan pa po siyang mag-request ng mga authorization po sa may-ari. That's right. Very good. Would you like to add? Sino may dadagdag? Yun na yun. Okay. Thank you, J. Mark. Sorry, hindi ko kayo na-update kanina. Nagklase kasi kami. Pero ngayon, ko na yung vlog ko kasi uwi na rin ako. Ito pa yung school. Nasa school pa ako ngayon. Bye-bye!